Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa ating prayer for the nation. So before we start, tayo po ay manalangin. Yes, O God, maraming salamat po sa pagkakataon na ito, Panginoon, sa opportunity, Lord, na binigay niyo po sa akin, Panginoon. Naway ilayo niyo po ako, Panginoon, sa pagkakamali, Lord. Be with me, Lord, because apart from you, we can do nothing, Panginoon, Lord. Wala pong ibang may tataas, kundi ang pangalan mo lamang. Lord, thank you in Jesus' name. Amen. So, ngayon po ay buksan po natin ang ating Bible po sa Lucas chapter 9 verse 57 hanggang 62. Pagkatapos po nito ay may explanation po sa mga verse na ito dahil may mga talinhaga po na narito. Okay? So, verse 1. Habang sila'y naglalakad, may isang taong nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa inyo kahit saan kayo pumunta." Sumagot si Jesus. Ang sabi niya, "Ang mga asong gubat ay may lungga at ang mga ibon ay may pugad, ngunit ang anak ng tao ay wala man lang matulugan." Next, sinabi ni Jesus sa isa pa, "Sumunod ka sa akin." Sumagot ito, "Panginoon, hayaan po muna ninyo akong umuwi upang ipalibing ang aking ama." Sinabi ni Jesus, "Hayaan mong ang mga patay ang maglibing sa kanilang mga patay, ngunit ikaw, humayo ka at ipangaral mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos." May isa pang nagsabi, "Susunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit hayaan ninyong magpaalam muna ako sa aking pamilya." At ang sagot ni Jesus, "Ang sino mang nagsimulang mag-araro, ngunit panay ang lingon ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos." So, yun. So, ngayon po, explain po natin ang kahulugan po ng ating binasa. So, kanina po, di ba, sinabi, may isang taong nagsabi po kay Jesus na susunod po ako sa inyo kahit saan kayo pumunta. Dalawang realization po dito. We as a human, napakadali para sa atin ang mag-promise through words. Pero mahirap to pa rin in action. And pangalawa naman po, ang pagsunod kay Kristo ay nangangailangan po ito ng seryosong decision at hindi basta salita lang. Okay po? So, ang sagot po doon ni Jesus doon po sa sinabi ng tao na susunod po siya kahit saan pumunta si Jesus. Ang sagot, ang ibig sabihin po nung sinabi niya na yun po, ang mga asong gubat ay may lungga at ang mga ibon ay may pugad, ngunit ang anak ng tao ay wala man lang matulugan. Tulad po ng sinabi ko kanina, ang pagsunod kay Jesus ay may sakripisyo. There's a sacrifice. Okay po? Na si Jesus mismo ay walang permanenteng tahanan o ginhawa sa lupa nung narito siya. There's a sacrifice na kung susunod tayo sa Kanya, we must willing na iwan ang mga bagay na sumunod kay Jesus. Okay? Ano ba yung mga dala-dala natin na nagiging dahilan kung bakit hindi natin matuluyan na sumunod kay Jesus? We have to surrender everything and to follow Jesus. Wala nang mas ibang importante pa kundi ang pinaka-main important dito is to follow Jesus and willing to follow Him, highs and lows. Okay po. And ang sunod po dito, ayan. Sinabi ni Jesus sa isa pa na, yun, sinabi niya na, "Sumunod ka sa akin." Sumagot ito, "Panginoon, hayaan po muna ninyo akong umuwi upang ipalibing ang aking ama." Sinabi ni Jesus, "Hayaan mong ang mga patay ang maglibing sa kanilang mga patay, ngunit ikaw humayo ka at ipangaral ang tungkol sa paghahari ng Diyos." Ito, hindi po ibig sabihin dito ay kailangang hindi mo sundin ang parents mo. Ang gustong sabihin dito ni Jesus ay pagbibigay o nangangailangan ng prioridad sa kaharian ng Diyos higit sa lahat. Okay po? Okay. Ang ibig sabihin din po sa sinabi ni Jesus na hayaan mong ang mga patay ang maglibing sa Kanya. Ang ibig sabihin po rito ay yung patay o maaaring tumutukoy sa
taong spiritual na patay o walang ugnayan sa Diyos. Okay po? So, ito po, ang alagad naman ay dapat tumuto sa misyon ng Diyos. Ayan po. So, dito po, sa Lucas chapter 9 verse 61, may isa pang nagsabi sa kanya po na susunod pa ako sa inyo, Panginoon, ngunit hayaan ninyong magpaalam muna ako sa aking pamilya. So, ang kahulugan po nito ay katulad nung nauna, nais sumunod ng taong ito, ngunit nais mo nang unahin ng pamilya. Ang paalam ay hindi masama, pero pinapakita rito na pinapakita rito na kapag yung heart mo ay half sa ibang bagay tapos half kay Lord, yun po ay parang hindi siya fully committed or fully submitted kay Jesus. Ang gustong ipaliwanag dito ni Jesus, dapat fully committed ka and fully submitted sa Kanya. Okay po? So, ayun po. So, ngayon po, we have to recheck your relationship or our relationship with the Lord. Try to recheck your relationships with the Lord now. Is it truly rooted in commitment, fully or truly rooted in surrender and intimacy? So, ngayon po, try to ask yourself or ourselves, okay po, about sa ganito, is my relationship with Him is clear and genuine? Or do I walk with Him daily, or do I only reach out when I need something? Okay po. So, sometimes po we convince ourselves that everything is okay between us and God. But deep down, we know that there are things that we are avoiding. Ano ba itong mga bagay na ito na iniiwasan po natin? Okay? There's an areas of our life we haven't fully surrendered. Okay? Maybe holding on habits, relationships, attitudes, or sins that He's been gently asking us to let go of this. Yun po. So, it's parang napakadali para sa atin na okay naman ako with God, okay naman ako kay Lord. But that doesn't always mean we are being honest with ourselves and also with the Lord. Na sinasabi nga natin yun na we're okay with the Lord, pero baka try to recheck your relationship with the Lord. Baka there's something na hindi pa natin kayang ma-surrender. Are you fully committed with the Lord, or there's something pa rin na hindi mo ma-let go, or half heart lang yung kay Lord, tas yung half heart sa ibang bagay, which is we have to recheck it. Okay po. So, ayun po, a real relationships with God is not just about showing up to a church or reading the Bible occasionally. It's about daily surrender, a real connection, and allowing Him to transform your heart even when it's uncomfortable. Okay po. So, try po natin i-recheck. Okay po. Ask the Holy Spirit to reveal anything you're clinging to, or pride, fear, sin, or doubt that you're afraid to lay down. Okay po? God doesn't want a half-hearted connection. He longs for a real, surrendered, and growing relationships with you. Remember, you can't truly grow in Christ if you are unwilling to let go of what's holding you back. Amen? Inulit ko po, we can't truly grow in Christ if we are unwilling to let go of what's holding you back. Okay po. So, it's not, maybe sabihin po natin na parang it's not easy to stop that habits or kung ano man ang humahadlang sa iyo sa relasyon mo kay Lord. Allow God to intervene in your life. Okay po? If you draw yourself to Him, He will draw near to you.
Okay po, allow Him to really transform you and ayusin yung relationship nyo kay Lord. Okay po? So, next po is recheck your heart. Okay po? So, now, it's time to examine your heart. Okay po? So, the Bible reminds us in Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. So, ngayon po, we have to ask ourselves again na is your heart is still tender before God or has it grown cold or distant? Okay po. Are you carrying bitterness, pride, jealousy, or unforgiveness that's affecting your spiritual work? Okay, and the last is your heart aligned with God's will? Or are you more focused on your own plans and comfort? Okay po. So, ayun. So now, sometimes we are avoiding those signs, no? Na when your heart is off, everything else will eventually follow. Okay po? A hardened heart distances you from the voice of God. So, a proud heart resists correction, but a surrendered, repentant heart, that's where true transformation begins. So, sabi po sa Psalm chapter 139, verse 23 to 24, it says here, "Search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me and lead me in the way everlasting." Okay po. So, God wants you to surrender. Okay? And allow God to intervene na kumilos siya sa buhay mo to transform you. Okay? So, a surrendered heart leads to real transformation. Okay po? So, try to recheck our heart. Meron pa bang kahati si Lord sa puso mo? Is it more important kesa sa relationship mo kay Lord? Bakit kaya? So, we have to recheck your relationship and recheck your heart. Okay po? So, the last one is refocus with the Lord. Okay? So, after rechecking your relationship and your heart, it's time to refocus your life on the Lord. Okay po? So dito po in this noisy, overwhelming world, it's easy to lose sight of what truly matters. Okay po? Minsan, sa sobrang daming nangyayari sa mundo, sa like work, school works, or mga bagay-bagay, to the point na parang naaagaw na yung attention natin. Instead na mag-focus yung attention natin kay God, parang mas na-focus yung attention is nakukuha ng ibang bagay. So, try to refocus with the Lord. Okay, so, we have also again to ask ourselves. Number 1, have you become spiritually distracted, busy doing things for God but no longer walking with God? So, sabi po dito sa Colossians chapter 3 verse 2 reminds us, set your minds on things above, not on earthly things. Which is true kasi marami talagang bagay-bagay sa mundo na maaaring kunin yung attention mo kay Lord para lumipa yung attention mo sa isang bagay o sa iba't ibang bagay. Okay po, sa mundong to. So, yun. So, God wants us to set our minds on things above, not on earthly things. Ayan po. So, we have to refocus
Refocusing means realigning your priorities. Fix your eyes on God. Okay po. So, ayun po. So right now, you don't need a new season or new year or a spiritual crisis to refocus. You just need to stop, be still, and look back at Jesus. Okay? So sabi rin po sa Hebrews chapter 12 verse 2, let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. So right now, sa tatlong ito, sa recheck your relationship with God, recheck your heart, and refocus with, saan na ba yun? Refocus with the Lord. Ayan po. So, itong ibinahagi ko po is para rin po sa aking sarili. Siguro ni-reveal din po to ni Lord para po matamaan din po ako. Kasi since ako po fresh graduate, talagang nung internship, talagang halos wala na talaga akong time kay Lord. Kasi sa sobrang napaka-overwhelming ng nangyayari. Tapos, pagkatapos ng graduation or halos wala pang graduation, nagsisik na talaga ako ng job. Okay? Pero, ayun, hindi talaga, wala pa rin pong talagang call sa company na talagang gusto kong pasukan. So, I tried to apply a different company kahit na hindi na siya match sa skills ko or sa goals ko. Pero ayun, yung mga gusto ko talagang work ay talagang wala pa rin pong call. Kasi nga, nag-start na yung classes. So, parang malabo na makuha ako sa isang school because nag-start na po yung classes. So, yung mga ibang work naman na tinatawagan ako pero yung heart ko hindi mapalagay, hindi siya, walang peace. So, ayun, yung sinabi sa akin ni Mami na alam naman ng Lord yung heart ko. So, ayun, tinulungan ko yung sarili ko na hindi ma-pressure. Kasi God knows me naman. God knows my heart. So, ayun, siguro God wants me to refocus yung relationship ko kay Lord, reassess myself, reflect, everything, gano'n. So, nangyari naman yun. So, habang waiting sa work, na aking mga pinag-applyan, ginagamit ko yung time para mas magpagamit sa Kanya, mas mag-focus pa sa Kanya. So, ayun. So, kailangan po nating baklasin, tanggalin yung mga bagay na nagbibigil sa atin para mas makilala pa si Lord. Pangalawa is kailangan po natin palaging mag-refocus po kay God kasi there's a lot of things talaga na naaagaw sa attention natin. Kaya we have to refocus sa Kanya and always check also our heart kung meron na bang kahati si Lord sa puso mo or wala na si Lord sa heart mo. Kaya kailangan nating i-check yung heart natin, the relationship, or kung saan po tayo mas focus. Yun po. So, ayun lamang po. Naway may natutunan po tayo sa gabi na ito. To God be all the highest glory.